Magandang umaga po sa ating lahat. Miyerkules, ika-33, linggo sa karaniwang panahon. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama rin natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na pagsamo. Para sa pasasalamat nina Noel and Gloria Kakanindin and family, Eligia Prieto, Mr. and Mrs. Edward and Cheryl Cariaga and family, Paul Ramos and family, Elihia Prieto, Winnie Yulo, Mary Joy Tamundong and family, J.R. and Len Pabian, Lecom, Obet and Maria Eduardo, Flor de Lisa Cruz, Maricel Dilaghas Halasan, Rod Lacasad, Miller Guerra, Dolly Felix, Nessie Evansenia, Nais Hernandez, Lucia Wasnon, Ofer Nicolas, Grace Estrella, Sis Aurora Carion, Imelda Latonio. Para sa natatanging kahilingan nina San Pablo family, Inang Rosa and family, Mile and Lydia, Linda Rosales, Fabian family, Gary and Bernadette de Rosario, Gina Lynn Resuelo, Ray and Digna Dominguez and family, Boyet Santos and family, Rene Santiago and family, Jay and Aurora Ignacio and family, Divine Nicolas, Remy Cruz, Len Cariaga, Kathleen de la Cruz. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan na sina Jason Mercado, Diana Fernando, Rodel Wasnon, Mona Robles, Reyna Nicole Castillo. Para sa maagang paggaling nina Yonila de la Cruz, Ruben and Aurelia Santiago, Ruby's family, Milo Kakanindin, Fernando Estrada, Nancy Ramos, Hannah Vencer, Asuncion San Pedro, Arlene Espiritu, Felisa Lorca, Giancarlo de la Cruz, Rufo Gulinaw, Ricardo and Pete, Rita and Chodora, Portia Margarita Nicolas, Joy and Kate, Mervin Santos de Rosario, Pasencia Cruz. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Teresita, Miguelito Jr., Juan, Romeo, Leticia, Norma, Restituto, Domingo, Zenaida, Francisco, Lolita, Elocadio, Cornelia, Herminihildo, Bonifacio, Gabriel, Juana, Crescencia, Junicia, Angelina, Vicente, Florentino, Dominga, Apolinaria, Carmen, Petronilo, Librado, Sisenando, Frisco, Juan, Carmelita. Magsitayo na po at awitin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Mga kapatid, sa ating paanim na araw paglilabay sa Kristong Hari, ating inalan ng paggunita sa pagtalaga ng mga palasyong simbahan sa Apostol San Pedro at San Pablo sa Rome. Nawa upang maging marapat tayo sa banal na pagdirigmang, amin natin mga pagkukulang at kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Pawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating mga ulo, tayong manalangin. Ama na makapangyarihan, sa tulong ng mga apostol, ipagtanggol mo ang iyong sambayanan upang ang pinagbuhatan ng aming unang pagkakilala sa iyo ay maging tagapagdulot ng ibayong pagpapala mo hanggang sa katapusan ng mundo. Ilog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bukas na pinto sa langit. At muli kong narinig ang tinig niya na gaya ng isang trumpeta na ang sabi, "Umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang darating na mga pangyayari." Walang ano-ano'y kinasihan ako ng Espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono at ang nakaluklok doon. Ang mukha niya ay maningning na gaya ng mahalagang batong haspe at kornalina. May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid dito ang 24 pang trono. Nakaluklok ang 24 na matatanda. Puti ang kanilang kasuotan at may koronang ginto ang bawat isa. Mula sa trono'y gumuguhit ang kidlat, kasabay ng malalakas na ugong at nakatutulig na kulog. May 7 nagningingas na sulo sa harap ng trono. Ito ang 7 Espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono, may tila dagat na salaming sinlinaw ng kristal. Nakapaligid sa trono, sa bawat panig nito, ang 4 na nilalang na buhay na punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Katulad ng leon ang unang nilalang na buhay. Katulad naman ng baka ang pangalawa. May mukhang katulad ng tao ang pangatlo. At katulad ng agilang lumilipad ang pang-4. 6 na pakpak ang 4 na nilalang na buhay. At tadtad na mga mata ang bawat isa sa loob at labas. Walang tigil ang pag-awit nila araw-gabi. Banal, 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 ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan, at siyang darating. At habang umaawit sila ng papuri, parangal at pasasalamat sa nakaluklok sa trono, ang nabubuhay magpakailanman, ang 24 na matatanda na may nagpapatira pa sa harap ng trono, at sinasamba ang nakaluklok doon, ang nabubuhay magpakailanman. Iniaalay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabing, "Ang Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan, pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinananatili." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa, siya ay purihin sapagkat dakila. Banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitin sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw purihin, mga alpa at flauta, lahat ay tugtugin. Banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang, sa lakas ng tugtog siya'y papurihan. Purihin ang poon ng mga nilalang. Banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Alleluia, 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 purihin ang Diyos. Alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinalisay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-isang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo yan hanggang sa pagbabalik ko. Pot na pot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan, kaya't pagkaalis niya, nagsugo siya sa mga kinatawan upang sabihin sa kinaukulan, ayaw namin maging hari ang taong ito. Ngunit, ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at pinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at sabi, Panginoon, ang salapin ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya. Mabuting alipin, yamang naging matapat ka sa kaunting mga bagay, pamamalayan kita sa 10 bayan. Lumapit ikalawa at sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, mamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa sa pangalipin at nagsabi, Panginoon, ito po ang iyong salaping ginto. Binal ko po sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin. Sa salita mong iyan kitahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin, inaani ko ang hindi ko inahasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbalik ko, sana'y may tinubo ang puhunan ito. Sinabi niya sa mga naroon, kunin niyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto. Wika nila. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakauting nasa kanya,
ay kukunin pa. Tukol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako'y maging hari sa kanila, dalhin niyo dito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. God is good all the time. Palakpakan natin ang Panginoon at sa inyo pong nanonood ng misang ito sa ating Facebook Live, sa inyong mga smartphone, smart TV at computer. Tayo pinasa ika-6 na araw na ng pagnonobena sa dakilang kapistahan ng Kristong Hari sa darating pong linggo. Kaya po ang ating tema ngayon ay sa pagiging hari na sa hubad ng huli ng ating buhay, katulad ng mga alipin na binigyan kanya-kanyang talento o binigyan kanya-kanyang salaping ginto, ito isusulit sa wakas ng panahon, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon bilang ating hari. Mayroong isang kabataang lalaki na nalulunod sa isang ilog na nakita ng isang mama at iti kanyang sinagip at ito po'y nakaligtas. Pagkaraan ng ilang panahon, itong kabataang ito ng isang binata na ay nagnakaw sa isang tindahan ng mga salapik ginto at siya'y nakulong. At nung siya'y husganan ng kaso sa judge, sa hukom, siya'y nagulat kasi natandaan niya yung hukom. Yun ang hukom na nagligtas sa kanya nung siya'y kabataan pa. Kaya alam niya, ililigtas uli siya nitong hukom na to na una nagligtas sa kanya nung siya'y nalulunod. Kaya lang, nung dumating na ang hatol, siya'y hinatulan sa kanyang nagawang kasalanan. Ang sabi sa judge, pagkatapos ibigay sa kanyang hatol, di ba niligtas mo ko dati? Ba't kayo hindi mo ko niligtas? Ang sasabi ng judge, noon ako isang tagapagligtas mo. Ngayon, hindi mo pinagbuti ang buhay mo, ako ngayon ay isa ng hukom sa iyo. Mga kapatid, ang ating Panginoon, ating tagapagligtas, tayo kanyang niligtas sa ating kasalanan. Pinatawad, pero sa bandang huli, sa wakas ng ating buhay, siya rin ang magsusulit sa atin bilang isang hukom na ating hari. Kaya nga, ano dapat natin gawin? Tayong pinagkatiwalaan ng salaping gintong talento ng buhay na ito ay ating pagbutihan. Ibahagi, maglingkod, sapagkat sa bandang huli, tayo kaya ay alin doon sa tatlo. Tayo kaya naunang dalawa, yung binigay sa ating talento ay na doble. O tayong huli, tinago lang natin ang talentong bigay sa atin ng Panginoon. Kasi alam natin ng Panginoon ay, sa tingin natin ay, hindi siya just sa kanyang pamamalakad. Maaaring sa ating boy, sabi, Lord, kilala kita eh. Wala kang pakialam sa akin, wala rin akong pakialam sa iyo. Kanya-kanyang buhay tayo. Pero, sa mga sandaling ito, tingnan po natin ang ating buhay. Kasi sa bandang huli, baka tayo matulad doon sa huli, alipin na hindi natin ginamit ang talento meron tayo. Ang ating buhay sinayang natin at iti-ating isusulit sa Panginoon balang araw. Kaya nga mga kapatid giliw, kayong nanonood ng misang ito, tayo nandito sa loob ng simbahan. Tingnan natin ang ating buhay. Kung tayo harap sa Panginoon bilang hari, sa wakas ng ating buhay, ano man to dumating, nakahanda ba tayo? Tunay nga kayang masasabi natin, Panginoon, ang buhay mong pinirap sa akin na nagsulit, tumubo pa. O tinago ko lang ang buhay na ito. Sinayang ko lang ang buhay na ito. Sana sa pagninilit sa buhay na ito, tingnan natin kung saan tayo patungo. Sapagkat ang buhay natin hindi atin. Maring isang saglit lang, wala na ito. Para tong bagyo, para tong baha. Pero sana kung dumating man ang oras na tayo humarap sa Panginoon, tunay ngang naisulit natin ang buhay na pahiram upang tayo kanyang pamanahan. Hindi lang sa pong bayan,
kundi buhay na walang hanggan. Amen. God is good all the time. Palakpakan natin ang Panginoon. Natitipon bilang mga anak ng Diyos, Ama, na nagtagapagbigay ng lahat ng kabutihan. May pagpipitagan tayong manalangin sa Kanya. Ating itutugon, Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang simbahan, naway hindi matakot sa mga pagsubok, kaugnay ng mga pagbabago, at magamit niya sa matuwid na pamamaraan ang mga biyayang ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang lahat ng taong naway makibahagi sa kayamanan ng lupa, nang may katarungan, pagkakaisa at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Tayo naway magkaroon ng malalim na pagpapahalaga sa simpleng buhay upang lubos nating madama ang patuloy na pagdaloy ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga maliliit na gawang kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga doktor, mga nurse, at yaong mga nasa propesyon ng pag-aalaga, naway gamitin ang kanilang mga biyaya sa paghahatid ng pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha, nalulumbay, may sakit, at mga nasa bilangguan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang mga pinagpalang yumao, naway makasama sa walang hanggang kaligayahan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, dulog pa iba nating kahilingan, higit sa mga ngayon ay nasa malig na karamdaman, at higit sa kagalingan sa pagiging matagumpay na operasyon ni Dennis Francisco sa araw na ito. Ganun din para sa kagalingan ni Pasensya Cruz. Ganun din natin tinataas ang mga apekto ng pagbaha, malaki pagbaha sa Cagayan. Sila nawalan ng bahay, nawalan ng mahal sa buhay, at nasalanta ang kailangang tahanan, ay sila ating tinataas sa Panginoon na makabangon sa tulong ng mga taong ipadadala sa kanila. Idulog pa natin, iba pa natin kahiling-higit ang ating mahal na Pangulong Duterte at ang kanyang mga kasamahan at hanggang sa ating pinaka-manunungkulan sa ating mga barangay at naglilingkod ay gabayan sila upang pandemic na to at anumang pagsubok na tayo ating mapagtagumpayan sa awa at habag ng Diyos. Sabado, itaas natin ang mga kaluluwa sa purgatorio, higit sa mga wala nakaalala. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa maliliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami sa mga higit na dakilang bagay kapag pumasok na kami sa iyong kaharian. Niling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Manaming lumikha sa aming paghahain paglilingkod sa iyo, hiniling namin kami kaawaan mo, upang ang katotohanan ng pinamana sa amin ay ng paglilingkod ni na Apostol San Pedro at San Pablo ay matayong dalisay sa kaibuturan ng aming pagkatao sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama na makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa aming buhay pagkilos at pag-iral sa pamoy namin araw-araw tinatamasa namin ang pagmamahal. Sa pag-ibig mo, pinasakta Espiritu Santo ng aning bigay ng sa amin katiyakang nakalamaboy kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang mga naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw mukha ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ng kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati nabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko. Gayon din naman nang matapos ang apoy, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kahit inalin namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami rapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan naghahanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Santo Papa, ni Dennis naming Obispo at Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na puso na San Jose. Kaisa may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan na iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Amen. Ating awitin ang Ama namin.
Umawit po tayong lahat. Anami, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, dinalo mo. Paparanan sa langit, ngayon sa araw-araw at patawarin mo kami mga sala, papatawad namin sa amin, at wag mo kaming ipahintulot sa tukso. Diyan mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalat sa lahat ng kapahamakan. Samantalang pinananabikan ng dakilang araw pagpapayag tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Isus, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Iba'y kapayapaan, pag-ibig ni Kristo sa bawat isa. Peace be with you. Kapayapaan po ay sumainyo lahat. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. mga kapatid, itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, tumatawag sa ating itaas natin sa Kanya, ang ating makit mapalatayang tatanggap sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na komunyon. Panginoong Hesus,
ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita na higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka, Espiritu, sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong ihayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama na mapagmahal, pagpakinabang sa pagkain nagbibigay buhay, magalak nawa sa pagunita kina San Apostol San Pedro at San Pablo. Ang sabay na ng iyong pinakitiwala sa kanyang pagtatangkilik para mapamahalaan sa pamagitan ni Jesucristo, pasahan sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Orasyong pirata kog na yung COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami labas sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan naging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang sipag-aral sa kalikasan sa pinagmumula ng virus na ito at kung paano masusugpo ang paglaban sa sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay-isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglingkod nila na may puso't kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas sa solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang dinapo ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilis nawa kami sa kabubuti ng lahat, patungkol lahat ng nangangailangan. Hiningin namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, pasahan sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Panalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz. Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. Magsipo tayo para po sa ilang announcement. Salamat po sa mga nagpamisa araw na to sa pamumuno ng SPPC Kaibaban Plex at Lecom. Bukas po sa SPPC San Vicente Luwasan, SPPC Benicia at El Shaddai, kanilang mga samahang organization sa kanilang lugar. Tayo po ngayon meron tayong donation drive para po sa Cagayan. Pwede po kayo mag-donate dito ngayon hanggang 24 po ng 3-in-1 na kape kasi para po madaling timplahan nila. Easy open na dilata at noodles. Yan po yung mga kailangan nila. No? Nakipag-ugnay na rin po ako doon sa Paris sa Commission Social Action, doon po sa si Father Andy at paano po kami makakapunta doon kasi ang iniwasan po yung kung may kailangan pa, una kailangan po ng travel pass, pangalawa po kailangan pa ba kami i-swab test kasi pag swab test pa baka po kasi, pero kasi magdadala po tayo, pwede rin po kung cash, mas madali po kung cash kasi kung di ba kami matuloy doon, so bank to bank, pero dahil po may mga goods na po na naka-ready, so yun po ang inaayos namin paano madadala doon sa 25. So, sana po kayo makatulong sa anumang kakayahan ninyo. Pwede rin po siguro magdala ng mga damit na maayos para po madala rin po doon. No? So, yun po pwede po kayo, nag-post na po tayo sa PPC na
Sa mga mayroon po tayong PayMaya account dito, saka GCash, kailan di po namin binibigay ng nakapost, kundi makipag-unay lang po sa opisina, para po kasi meron po kasi nangyari na pinapalitan po yung account kasi cellphone number lang po kasi yung account noon, kaya po, yun po, sana po tayo makatulong kasi kung sila po'y dapang-dapa talaga hanggang ngayon, nakikita pa rin po natin ang kanilang kalagayan. Halos mag-isang linggo na pong wala na si Ulysses, damang-dama pa rin po sa kagayan ng kanilang mga pinagdadaanan. So, sana po sa inyong abot na inyong makakaya, ay magkaloob po tayo. Hintayin po namin ang inyong kaloob na mga donation hanggang 24 po, tas 25 po, ayusin na po namin. Paano kasi mga 12 hours daw po kasi ang biyahe, no? So, ganun po ang mangyayari. Sana ipagdasal niyo po na ito'y makarating sa kanila. Yung goods, kasi cash po madaling bank to bank po. May binigay na rin po sa aming bank account. Pero ito po sa goods ang kailangan na madala po doon. Maraming po salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo at inyong buong pamilya angkan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayat tayong lalo nagmamahal, naglilingkod sa ating Panginoong, ating Hari. Salamat sa Diyos. God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon.